Narito na po, Brother Alden Magallanes para po sa kanya pong patuto. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobleng galang at pagbati na rin po magandang hapon sa ating ginagalang mahal pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, sa pag-alaalat po sa turot aral ng ating butihing ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children po, magandang hapon na po sa inyo lahat, sa inyong mga kapatiran. Ang pagpupuri po ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus pagkat muli na naman po ako napagkalooban ng pagkakataon upang magpasalamat sa kanyang kabutihan. Nais ko lamang po sa riwayan, last December 24 po, ako po ay naaksidente sa aking trabaho nung ako po ay nasa barko. During the time po kami nasa gitna ng dagat, papunta po kami ng France. Ako po ay nahulog sa hagdanan pababa ng engine room. At kung titingnan po talagang halos 2 palapag po yung taas nung hagdan, nung floor na yon pababa din sa engine room. Pero nung pagbagsak ko po, talaga na itukod ko yung aking kamay at talagang napakasakit. Puro pasa po ang aking katawan. Talagang hindi ko po alam kung anong gagawin sapagkat first time ko pong malayo sa pamilya. Mahirap po pala pero talagang grabing sakit ang aking dinanas during the time. Matagal bago ako natagpuan ng mga kasama ko sapagkat wala pong nakakaalam ng mga panahong yon dahil nasa ilalim po ako ng barko. Pero salamat sa mahal na Panginoon, nung ako po'y kanila matagpuan, dinala po nila ako doon sa clinic ng hospital. Chinek po nila ako, nakita nila yung mga pasa. Halos hindi po ako makagalaw. Talagang ina-expect nila na worse yung nangyari sapagkat ang taas ng aking binagsakan. Sapagkat grabe rin po yung pagod, yung pagkabigla dun sa trabahong aking pinasok sapagkat kulang po kami sa tao. 24 po yung ina-expect na tao dun sa barko sa isang bulk carrier pero 18 lang po kami na pumalit. And at the same time po halos lahat ng kulang nandun po sa engine department. So bali, ang trabaho ko po bukod sa pagiging trainee electrician, ako na rin po yung wiper, ako na rin po yung engine cadet, ako na rin po yung isang oiler. So halos ako po yung pinakabago, talagang grabing pagod. Pero salamat sa mahal na Panginoon sapagkat andun yung kanyang pag-iingat nang kami po yung makarating sa dako ng France. Bali 2 days pa po. Ayan, hallelujah. Bali 2 days pa po ako nang naibaba sa puerto sa France. Nandalhin po ako sa ospital, lagang chinek po ako lahat. In-x-ray po lahat sa aking katawan. At nung lumabas po yung x-ray, talagang grabing pag-iingat ng mahal na Panginoon sapagkat may isang fracture, wala po silang nakita. Bagamat andun yung sakit, andun yung pain, talagang masasabi mo na anong meron, anong nangyari. Pero ito po pala yung kaparaanan ng mahal na Panginoon sapagkat ang sabi sa akin ng mga kasama ko, sabi niya din, mas mabuti pang umuwi ka na lang sapagkat talo ka sa barkong ito dahil kawawa ka, isa kang baguhan pero dapat hindi ganyan yung setup mo. Pero hanggat maaari, pilitin mo makauwi ng Pilipinas para mailipat ka na lang ng ibang barko, yung kompleto ang tao sapagkat kawawa ka rito. Pero ayun nga po ang nangyari. Talagang sabi ko, sige po, uwi na lang ako. Sabi ko doon sa mga boss ko. Mga boss ko po dito ay Indiano. Puro Indiano po sila. Pero nung during the process po, sapagkat holidays na po yun, ang sabi nila sa akin, hindi ka namin mapapauwi this time dahil holiday season. And at the same time, wala pong immigration dito sa area na to ng France unless dadalhin ka sa Paris, pero napakalayo po nun. Kaya sabi niya, mag-intay ka sa next port, sa dako ng South Africa. Baka doon mabigyan tayo ng decision. So akala ko all throughout, akala ko okay na po ang lahat. Pero habang dumarating po kami sa dako ng South Africa, bigla po nila akong kinausap. Sabi nila, Elec, ikaw ay uuwi, papauwiin ka namin, pero hindi sasagutin ng company yung expenses mo pabalik ng Pilipinas. Sabi ko, wala, hindi ko kayang mamasahe from South Africa going back to Manila. At the same time, bago pa lang ako noon, talagang wala pa akong sweldo, pero sabi ko, hindi ko po kaya. And sabi nila, wala tayong magagawa, ito yung decision ng office dahil 3 months, dapat at least 3 months bago ka makauwi ng Pilipinas. Pero sabi ko, aksidente po yun nangyari, hindi ko po gusto. Pero talagang sabi nila, let's see what will happen. Tapos hanggang sa doon na po nangyari na hindi na po ako makakonekta dito sa Pilipinas, hindi na po ako makakommunicate, humina po yung internet namin sa barko.
Talagang grabe po yung torture na nangyari noon. Ang sabi sa akin ng mga kasama kong Pilipino, sabi niya, then, Lek, pag baba mo ng puerto, pumunta ka ng Seamen's Club, magsumbong ka doon, mag-report ka para mapauwi ka, sagutin nila yung pamasahe mo. And sabi nila, kausapin ko daw yung management dito sa Pilipinas para matulungan ako. Sabi nila may satellite phone sa barko para makausap sila ng maayos. Trinay kong kausapin yung kapitan namin na Indiano, pero ang sabi niya sa akin, there's no need for you to talk to them kasi it's just the same decision. Sabi niya ganun. Wala po akong magawa, pero grabe yung anxiety during that time dahil nasa kabina lang po ako. Masakit ang aking katawan. Dinadalhan lang nila ako ng pagkain para makakain, sinusubuan. Sapagkat di ko maigalaw yung aking kamay, di ko maitayo ang aking sariling katawan. Pero dakila ang Diyos sapagkat kahit nasa malayo tayo, hindi tayo pinapabayaan. Sapagkat andun pa rin ang panalangin ng ating mahal na pastor. Patuloy na naaabot tayo. Alam niyo po mga minamahal, nung makarating po kami after a month po, nakarating po kami ng Saldanha Bay sa dako ng South Africa. Pagdating po doon, pinapunta ako ng kapitan. Binigay po niya sa akin yung mga documents ko, yung mga papers ko. Wala siyang ibang sinabi. Bagkus ang sabi niya sa akin, uwi ka ng Pilipinas. Intayin mo bukas, pagdating na 12:00, uwi ka ng Pilipinas. Wala po akong binayaran. Talagang i-provide ng mahal na Panginoon. Hindi po natuloy yung plano nila na ako yung magbayad ng fees. Sapagkat napakalayo po ng Saldanha Bay, papunta ng Cape Town. And then yung Cape Town to Manila po talagang napakalayo. Halos nag-layover pa po kami ng Dubai. Talagang 18 hours po yung travel namin during that time. Pero grabe yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Nung makarating po ako nung sundain na po ako nung agent, papunta po ng airport, nakita niya na may benda ako. Ang sabi niya sa akin, may release paper ka ba? Do you have like a medical certificate na pwede kang mag-travel sa air kasi hahanapin sa immigration yan. Sabi ko, wala po akong ibang papel, bagkus sa medical clearance ko lang. Pero sabi niya, may fit to travel ka ba kasi hahanapin sa immigration yan. Sabi ko, wala po. Talagang para po akong aso na iniligaw pagkababa ng barko sapagkat wala po silang ibang instruction sa akin. Dala ko lang yung ticket ko at yung mga gamit ko. Pero sabi nung kasama ko, sabi niya, delikado ka, baka ma-hold ka sa immigration. Pero dakila ang mahal na Panginoon sapagkat hinipo ng mahal na Panginoon ng taong ito. Hindi ko po ito kakilala. Isa po itong Aprikano. Ang sabi niya sa akin, sige ako bahala, tutulungan kita. Kaya mo bang tanggalin yung benda mo pagdating sa immigration para hindi nila makita, para makaalabas ka? Pilitin mo na lang, tiisin mo yung sakit. Sabi ko, susubukan ko. Pagdating po ng immigration, talagang kailangan ko pong mag-thumb mark. Pagdating po sa kanang kamay, talagang itinathumb mark ko po yung kamay ko, talagang napapapikit ako sa sakit. Pero ang ginawa po nung kasama ko, sabi niya, kinausap niya ng kinusap yung immigration officer para hindi po niya ako makita na nahihirapan during that process hanggang sa matapos po yung prosesong yun. Talagang nakatravel po ako pabalik ng Pilipinas. Grabe pagpapala ng mahal na Panginoon. Isang buwan po akong halos hindi makakilos sa barko habang nagtatravel kami that time. Pero hindi ako pinabayaan ng mahal na Panginoon na ando ng pagpupuri. Ando ng, ang sabi sa akin nung chief engineer namin, sabi niya, Elec, umuwi ka na. Sabi ko, hindi ko po kayang umuwi nang wala akong pera. Hindi ko kaya yung pamasahe. Sabi niya, mababaliw ka dito kung hindi ka uuwi. Pero talaga nagtataka sila sapagkat day by day, nakikita nila, andun yung aking pag-asa, andun yung kasigasigan ko sapagkat doon ako binigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na magpuri sa Kanya habang nagbabiyahe kami, mga minamahal. Ang grabing pagpapala na makauwi po ako ng Pilipinas, kinausap ako ng opisina para ipagamot dito sa dako ng Pilipinas. Ang sabi sa akin ng manager, sabi niya, bakit hindi ka tumawag? Nagbigay ako na instruction sa kanila na patawagin ka sa phone. Sabi ko, sir, gusto kitang makausap over the phone, pero ang sabi nila sa akin, hindi ako pwedeng tumawag sa sapagkat nakapag-desisyon na kayo. Tagan doon ko nalaman na talagang grabe pala yung ginawa nila sa akin sa mga panahong yun sapagkat baguhan pa lamang ako. Pero grabing pag-iingat at kadalkila ang ginawa ng mahal na Panginoon sapagkat hindi niya ako pinabayaan. Talagang grabing pagpapala, mga minamahal. After 1 month po ng therapy ko, naka-recover ako. Talagang nagtataka sila, walang bali. Pero grabe yung taas na binagsakan ko. Pero talagang chinek sa MRI ko. Talagang walang na-damage na nerve or anything. Talagang andun yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Talagang after po ng therapy ko, nang ma-fit to work na po ako,
Supposedly, magre-report po ako ng office, pero ang sabi sa akin ng aking wife, sabi niya, Hal, kung pwede dito ka na lang muna sa Pilipinas, magtrabaho ka na lang muna ng engineering dito sa Pilipinas sapagkat mahirap magkalayo. Sabi ko, sige Hal, hahanap ako ng trabaho. Kahabaga nakakuha ko ng trabaho sa dako ng May Kawayan bilang isang cadet engineer. Talagang maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang yun. Pero dito, pinakita ng mahal na Panginoon, sinubok kami ng mahal na Panginoon sapagkat after 3 days po, akala ko all throughout okay yung process. Pag uwi ko ng bahay, nilalagnat ang aking mahal na asawa. Akala ko simpleng lagnat lang. Sabi ko, sige, kung hindi mo kayang pumasok, ako magpapaalam sa boss mo. And then kinabukasan po, hindi na ako nakatulog, magdamag. Sabi ko na kinausap ko na rin yung office namin. Sabi ko, sir, hindi po ako makakapasok sapagkat masama po ang pakiramdam ng aking wife. And then that morning po, 3 a.m. in the morning, Thursday, hindi ko na po makausap ng maayos ang aking asawa. Akala ko under hallucination lang po siya. Talagang sabi ko, ano nangyayari? Talagang, sige, magpahinga ka lang dyan, uminom ka ng tubig, pero ayaw niyang kumain hanggang pagdating po ng liwanag, kinakausap ko siya, nagagalit sa akin ng wife ko, wala na siya sa kanyang sarili. Nagsasalita siya ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Tinawag ko yung kapatid niya sa aming kapitbahay. Sabi ko, te, nagbibikol yata si Jo. Baka pwede mong kausapin sapagkat hindi ko maintindihan. Nung kausapin siya ng kanyang kapatid, sabi niya, hindi ito dialect ng Bicol. Then, nag-hallucinate si Jo. Sabi niya gano'n. Sabi niya, tapos nalaman ng mga relatives namin, sabi niya, dalhin mo na sa ospital dahil hindi maganda yung sitwasyon niya. So dinala po namin sa ospital, pero from 6 a.m. to 12 in the morning po kami nagpipilitan para dalhin siya sa ospital sapagkat nasa second floor po kami, pababa ng bahay. Talagang hindi po normal yung kinikilos niya. Talagang andun po na sinasaktan niya ako, inaaway niya ako. Tapos, nung napilit ko po siya, pagdating ng 12, nadala ko po siya sa malapit na ospital. Wala na po siyang lagnat, wala na po siyang kahit ano. Very normal kung titingnan. Pagpasok po namin ng hospital, ang sabi sa amin, hindi naman kayo emergency cases. Sabi niya, doon kayo sa outpatient. Sabi ko, under hallucination pa rin po yung wife ko. Then, pinilit po na i-check siya. Then, doon nila nalaman na may something doon sa wife ko. Then, nung chinek po nila yung vitals, normal, maliban po sa sugar na napakataas. Halos pumalo po ng 400 yung sugar ng wife ko that time. And then napilitan nila kaming i-admit sa hospital, sa emergency. Nung inassess na po siya ng doktor at nurses, nung una nakakausap pa siya ng maayos, pero habang tumatagal, iba na po yung mga isinasagot niya. Minsan tumatawa na lang po siya. Alam niyo mga minamahal, hindi ko maisip yung nangyari yun sapagkat masakit sa akin bilang asawa na ganon yung sa sitwasyon ng aking asawa. Dahil sapagkat the days before that, kumain pa po kami sa labas, masaya pa po kami sa mga plans namin. Pero out of nowhere po, bigla pong nag-turn around yung setup namin. Sabi ko, mahal na Panginoon, anong nangyayari sa aking mahal na asawa? Tinapat po ako ng doktor. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, sir, hindi namin kayo kayang i-admit dito sa hospital na to sapagkat wala kaming facilities to handle your wife. Sabi niya, kailangan niyong pumunta sa mas malaking hospital. Kailangan niyong pumunta doon sa hospital na may psychiatric ward sapagkat yung asawa mo, tatapatin kita, meron siyang disorientation sa behavior, nababaliw siya. Sabi niya ganun. Sa akin po, masakit yun na sabihin ganun yung sitwasyon ng aking asawa. Sabi ko sa doktor, sabi ko, Dok, hindi nababaliw ang aking asawa. Please don't jump to conclusion na nababaliw ang aking asawa. Baka pwede niyong gawa ng basic laboratory, magbabayad kami. Alam niyo po, tagang pinilit ko sila. Mga minamahal, talagang sabi niya, sige, tatry natin. Pag normal yung creatinine niya and everything, idediretso natin ng CT scan para makita yung brain niya kung may infection ba or what. Pero talagang ando na na-agitate yung wife ko, nagwawala siya doon sa emergency room. Talagang napakahirap. Tapos mag-isa lamang ako sapagkat wala po kami ibang kasama. Nasa office yung kapatid niya. Pero grabe yung comfort ng mahal na Panginoon, yung lakas na ibinigay niya sa akin that time. Nung lumabas po yung result, halos negative po lahat siya. Yung creatinine niya, normal. And sabi ko, hallelujah.
Ang sabi ko pa naman noon, mahal na Panginoon, kahit yung creatinine na lang mataas, okay lang yun. Kesa yung brain ang magkaroon ng problema sa aking wife, sapagkat napakahirap yun. Pero mga minamahal, nung dadalhin na po siya sa CT scan, ang sabi nung ayaw na po niyang magpa-CT scan, inaaway na po niya yung nurse, inaaway na niya ako, sinasaktan na niya ako. Talagang she's making a scene doon sa emergency room. Lahat ng tao nakatingin sa amin, pero sabi ko, kailangan lang natin last procedure, pero tagang ayaw na niya. Lumalabas siya ng emergency room, dala-dala niya yung dextrose niya. Ang gusto niya, uuwi siya ng bahay. Tapos, kinausap na ako ng doktor, sabi niya, sir, ito yung sinasabi ko sa iyo. Wala kaming facilities to handle her. Pag danila mo siya doon sa hospital na sinasabi ko sa PGH or sa Medical City, pwede siyang turukan ng pampakalma doon para magawa yung mga laboratory. Talagang wala na po ako nagawa. Umuwi kami ng bahay. Talagang nagwawala siya. Pag uwi ng bahay, pero dito, talagang sabi ko, ganun pala ang pakiramdam pag tinanggihan ka ng hospital. Kahit meron kang pambayad, kahit puno ka ng insurance, wala pala itong magagawa. Tanging sa mahal na Panginoong, Diyos ka lamang aasa. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, nanalangin kami nung gabing yun. Talaga hindi na natutulog ang aking asawa. Hindi na siya umiinom, hindi rin siya kumakain. Sinisira niya yung mga gamit sa bahay. Pati yung kanyang damit, winawasak niya. Every time na kami magpupuri, every time na ako iaawit sa mahal na Panginoon, nagwawala siya. Parang may masamang espiritu kung ano man ang meron sa kanya. Every time na nililay hands namin siya, nagagalit siya, nananakit siya. Pero sabi ko, mahal na Panginoon, ano nangyari? Pero sabi nila sa akin, kailangan mo magpakatatag para sa iyong asawa. Sapagkat wala kaming ibang aasahan kundi ikaw. Kailangan mo magpakatatag sa mahal na Panginoon. Marahil sinusupo ka ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, lumipas yung ilang araw. Ang sabi ng relatives niya, baka kailangan nating dalhin sa albularyo kasi baka nakulam or what. Sabi ko, hindi ko dadalhin yung asawa ko doon. Sapagkat meron kami Diyos na nilalapitan. That's right! Hallelujah! Alam niya mga minamahal, ginawa pa niya ng relatives niya, dinala yung pangalan niya doon sa albularyo na yun. Ang sabi, nung umuwi sila sa amin, sabi niya din, ang sabi ng manghuhula, ang sabi nung albularyo, may pinainom daw na something sa asawa kay Joe during work hours. Ang sabi niya, kung makaka-recover man daw si Joe, hindi daw fully recovered, talagang tulala pa rin sapagkat matindi daw yung tama nun sa brain. And then sabi niya, ang sabi nila, kailangan mo pa rin siyang dalhin sa psychiatrist para makarecover, para matutukan. Sabi ko, walang imposible sa mahal na Panginoon. Yes, alam ko, papagalingin ng mahal na Panginoon ng aking asawa. Alam niyo po, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Pag dinampian mo siya ng basang bulak or anything na basa sa kanyang labi, nagagalit siya, nag-aaway siya, nananakit siya, nagwawala siya. Hindi ko maisip, mga minamahal, na gano'n na nangyari sa aking asawa. Talagang may pinadalang prayer warrior po sa aming bahay para ipag-pray siya, para tulungan kaming manalangin. Talagang nagagalit siya. Talagang tumatago siya sa CR dahil natatakot siya. Then every time na ilalayhan siya, talagang nagagalit siya, nananakit siya, mga minamahal. Talagang grabe ang gawa ng kaaway. And then one time po, pagod na ako noon Saturday po ng madaling araw. Halos 3 days na po kaming walang kain, walang tulog. Talagang sabi niya, mag-ayuno ka. Pagagalingin ng mahal na Panginoon ng iyong asawa. Alam niya po, Saturday ng madaling araw, nakikinig ako ng preaching ng mahal na pastor. Sabi na preaching ng mahal na pastor, ibigay mo ang lahat sa mahal na Panginoon. Isuko mo ang lahat sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Umawit sila ng altar call, I surrender all, yung awit. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito na po ba yung pagtawag mo sa akin? Sapagkat batid po sa madaming nagsasabi na magpagamit ako sa mahal na Panginoon sapagkat ginagamit sa banalaubasan ng aking asawa. Every time na magpa-practice po sila, andyan lang ako sa upuan, nakikinig, nanonood. Ihahatid yung aking asawa, mag-practice ka dyan, magkakape ako dyan. Ganun lang ang akin. Masaya na ako'y tagapakinig, nagbibigay, nagpupuri. Masaya na ako doon. Pero iba po pala ang katawagan ng mahal na Panginoon. Alam niya mga minamahal, that time, 3:00, 2:00 ng madaling araw, nangusap ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon ko, ito yung kalooban mo para ako'y magpagamit sa iyo. Bibigay ko ang buhay ko sa iyo. Pagalingin mo lang ang asawa ko. Alam niyo po, sabi ko,
Sabi ko, sabi ko, napakahirap pag yung katinoan ang nawala. Hindi ko alam kung paano asikasuhin ang aking asawa. Pero alam ko, mahal na Panginoon, walang imposible sa'yo. Pagagalingin mo ang asawa ko. Sabi ko gano'n. Alam niya po, after kong manalangin, after kong mag-cast out dun sa sitwasyon na yun, bigla pong naging mahimbing ang tulog ng asawa ko. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Napakadakila ng mahal na Panginoon. 3 araw na hindi natutulog ang asawa ko, pero after nun, natulog siya ng mahimbing. Nung sumikat po ang liwanag, mga minamahal, nagising siya. Akala ko, hindi pa rin siya normal, pero bigla siyang nagsabi, Hal, pahingi ako ng tubig. Ako iinom na uhaw ako. Gaano ka dakila ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, pagdating po na 12:00, nagising ulit siya. 12:00 ng tanghali, nagulat siya sapagkat may mga tao sa aming tahanan nakatingin sa kanya. Nagulat siya, sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Ba't naririto kayo? Sabi niya, anong oras na? May pasok pa ako sa office. Sabi ko, mukhang bumalik na sa normal ang asawa ko. Glory to God. Talaga sabi ko, grabing magpala, grabing kumilos ang mahal na Panginoon. Akala niya, mga minamahal, 1 araw pa lang siyang natutulog. Pero sabi ko, nung bumalik siya sa normal, sabi ko, Hal, 3 araw ka nang wala sa sarili. 3 araw ka nang hindi mo nakakakilala. Pero akala niya 1 oras lang, isang araw lamang. Pero pagdating po ng gabi, talagang nagulat yung mga prayer warrior na dumating sa bahay sapagkat cooperative na po siya nung ipagpe-pray na siya. Talagang dati, pag sinasabi ng mga prayer warrior, sumigaw ko ng hallelujah, praise the Lord, tinatawanan lang po niya yung mga prayer warrior. Pag sinabihan siya ng hallelujah, praise the Lord, nagwawala siya, mga minamahal. Pero this time, talagang andun yung pagsunod niya, yung talagang pagiging normal niya. Talagang namanga ako kung paano kumilos ang mga Panginoon. Mga minamahal, pagdating ng gabi, humingi na siya ng pagkain. Sabihan, nagugutom ako. Grabe ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, talagang pag ikaw ay tinawag sa basan o kung sino man ang tumatawag sa iyo, isang malakilang pribilehiyo ang magpagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Huwag mo itong tatanggihan sapagkat wala kang may gaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang dakila sapagkat nagulat ang kanyang mga kamag-anak sapagkat ang sabi nila, hindi babalik sa normal ang aking asawa dahil kailangan ko siyang dalhin sa psychiatrist para matingnan. Pero mga minamahal, 2 months na po ang nakakalipas. Normal na normal ang aking wife. Hindi mo mapapanaagan ang nangyari sa kanya sitwasyon na yun. Talagang nakakapasok na siya sa kanyang work. Very normal ang lahat. Talagang dakila ang mahal na Panginoon. Kaya talagang grabe ang pagpapasalamat. Kaya hindi man karapat-dapat, 2 buwan na rin po akong under observation sa pagiging finance score. Talagang doon yung kaligayahan, doon yung relief sa aking puso. Ganito pa lang magpagamit sa mahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdakila ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayong muli na mahal sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Napakadakila ng mahal na Panginoon. Wala po talaga imposible sa ating dakil na Diyos. Kahit ano pong problema pa yan, mga naman, kahit anong karamdaman, basta ilalapit po natin sa mahal na Panginoon sa panalangin po ng kanya pong nilisang lingkod, ng kanya pong propeta, the beloved family. Yan po talaga ay tutugunin at isasagawa ng mahal na Panginoon ang kanya pong dakilang kalooban. God bless you, mga kapatid.